Hi guys, good day sa inyo. Guys, meron tayo ngayon na gagawin na laptop siya. So kung makikita natin, nakasaksak siya. So ano naman yung niya, power supply niya dito. Pero pag in-on natin siya guys, walang response yung niya. So no power siya. So indicator dito, wala din siya. So dito yung indicator niya, so wala siyang pumapasok na power. So ngayon guys, umpisa na natin siya. Paano ba kuya TV? Diba? Paano ba kuya? Okay. So guys, umpisa na natin. Sana subaybayan nyo yung paggawa natin para at least baka someday meron kayong ganitong unit na magawa nyo maski nasa bahay lang kayo. Kasi balang araw guys, hindi rin naman ako palaging bata. Malay nyo, yung mga anak nyo, sila na yung magpatuloy ng mga gantong mga paggawa, diba guys? O kaya maski kayo mismo, maski hindi kayo gumagawa, DIY lang sa bahay, magawa nyo. Okay guys, eto na, umpisa na natin siya. So bubuksan na natin yung unit. Tanggalin na natin siya. Ito guys, hindi pasensya na sa mga natin video natin. Siyempre hindi naman talaga tayo editor ng mga ganito. So hindi katulad ng mga iba magaganda kung paano sila mag-views ng mga videos nila. So tayo pure original tayo guys. So tanggalin nyo muna yung battery. Tapos dito guys, yung model nito HP siya. Tapos dito kung mapapansin nyo, meron siyang mga screw, pero yung iba wala na. So parang nabuksan na rin to. Pero tatry pa rin natin siya. Tingnan natin kung saan nagmumula. So ito guys, tanggalin nyo lahat ng mga screw. So forward na natin siya hanggang matanggal ko na siya. Ito guys, kung natanggal na natin to, dito guys meron siyang naka hide na screw. So gagawin nyo, babaklasin nyo to. Ayun o. So may nakatago siya guys dito, pati dito. Okay, baka minsan kasi pilitin nyo siyang buksan. So meron pa siyang nakatago rito. So guys, pasensya na, medyo messy yung natin, yung shop natin ngayon kasi marami akong ginawang printer. Okay, so proceed na tayo. Ayun So ito, babaklasin nyo lang to, yung pinakailalim nya. So ngayon, so ito na guys, umpisa na natin siya. So ngayon, lalagyan natin siya ng power. So titingnan natin kung may pumapasok na power sa kanya. Tapos guys, gagamit tayo ng pinaka meter para makita natin kung meron siyang 19 volts na pumapasok. So test natin siya, positive, negative. So yun guys, so kung makikita nyo meron siyang 19 volts. So okay siya. So ngayon, hanapin natin dito yung pinaka fuse nito guys. So ito nakatakip siya, hindi natin ganong makita. So gagawin natin, di-disassemble natin to. Babunutin muna natin. Tanggalin muna natin to guys para makita natin kung so ito guys, siguro kung makita man natin yung problem nito,
Wala man mga 20 minutes. Baka magawa natin to na kung simple lang guys ha. Makikita natin yung fuse nya agad. Mabilis natin to magagawa. So ayan. So tatabi muna natin to pati yung mga screw nya. Ito guys kasi pag naano na natin to, hindi ko na i-video kung paano natin a-assemblein pabalik. Basta importante napanood nyo kung paano natin din-assemble to. So kayo na lang magbabalik nun guys. So check natin ngayon kung saan magmumula yung power nya o saan papasok. Dali lang guys ha. Tanggalin muna natin to. Ito yung pinaka ano nya guys sa wifi nya. RAM set. Okay guys, tanggalin natin tong wifi adapter nya. So ito guys, pag minsan wala kayong wifi, possible na ito pwede nyo palitan. So tanggalin nyo lang siya ganyan. Pero kung wala kayong mabiling ganito guys, bumili na lang kayo ng wifi adapter, wifi receiver. Ito guys, kung makikita natin, baka nasa likod yung pinakaano nito, fuse. So gagawin natin, tatanggalin natin to, yung ano nya, screw dito, dito, tapos dito pa, saka dito. Tapos yung mga flex nya guys, tatanggalin din natin. So ito guys, minsan ito tandaan nyo lang kung paano nyo tinanggal, ganun nyo na rin nagbabalik. Okay, so yung mga flex na to guys, meron lang silang socket. So tatanggalin nyo lang yung pinaka clip nya, yan, tapos hilayin nyo lang ganun, pero dahan-dahanan nyo lang. Ito pala guys, ito yung RAM. Okay, tapos ang CMOS battery, nandito siya. Yan, ito na lang. Okay, tapos ito tatanggalin muna natin yung pinaka connector na papunta sa monitor nya, LCD or LED. Tapos ito yung power cable nya. Ayun, meron pa pala. Okay, yan. So ito yung board nya guys, makikita natin. Ito, dito kung dito siya papasok, yung pinaka power natin guys, ito. So yung pinaka socket natin dito. So sa likod nito meron siyang fuse, yung mga tinatawag nilang fuse. Ito guys yung ano nila, MOSFET. Okay, so tetest ko siya kung may papasok siya na ano dito, may lalabas siya. Yun guys, sandali itatabi muna natin to para medyo maluwag tayo. Pero bago ko muna pala itabi, ganito guys, kukunin natin itong pinaka wire nya rito. O kaya dito na lang natin ipatong. Kuha lang tayong sapin. So pwede nyo siyang sapinan na ano guys, papel, para hindi mag short yung board natin in case man na ibaliktad natin siya. Tapos isaksak nyo ulit yung pinaka ano nya guys, itong pinaka power nya. So yung pinaka power nya dito, yan, yan. Kasi pag sinaksak natin dito, dadalo yun guys, yan. Saksak nyo rito, tapos papupunta siya rito.
As gagawin nyo, i-flip nyo lang siya, babaliktad. Dito natin siya tetest nyan. So, tetest natin siya nyan. Okay. So, tapos ready natin to. Kailangan makakuha tayo ng 19 volts. Ito guys, kung makikita nyo, itong mga copper na to, yan ang mga negative. Ito, yung mga copper yan. Yung pinaka, ano ng mga screw. So, always negative yan guys. Okay. Ito guys, pinalaki ko na siya para mas makita nyo. Kagaya ng dati guys, ito yung pinaka ano niya, no? Pakikita ko sa inyo. Ito kung saan magmumula yung power natin. Kung makikita nyo, ito yung red nya positive, ito yung black nya negative. So itong yellow pabayan neutral lang naman to. Okay. So kapag pinlip natin siya guys, ayun, ayan, pipflip natin siya. So papasok yung power dito sa likod nya. Ito yung pinaka MOSFET fuse nya guys. So kung titingnan natin guys, ito yung positive, yung negative nya. So, iano ko siya, yan. Ididikit ko yung test rod natin dito. Tapos, dapat dito makakuha tayo 19 volts. Ayun guys, oh. Kung makikita nyo, medyo yan. So, 19. So, nakakuha tayo ng 19 dito guys. So, dapat sa kabila nito, meron din siyang 19 volts. So, tetest natin dito sa kabila niya. Ito yung una, tapos ito yung kabila nya. So, meron siyang 19 volts. So, the next step tayo guys. So, proceed tayo dito guys. Kung meron siyang voltahe na pumapasok dito, ito na rin yung pinaka ano nya guys. Yung kabilang MOSFET nya, kailangan 19. So, meron din siyang 19. So, ito yung pinakahuling test point natin. Ito guys, kailangan may 19. So, 19 din guys. So, meron siya pumapasok na power. So, wala siyang shorted. So, gagawin natin ngayon guys, kung ganun, dito. Ito yung pinaka output na ano natin. IO chip to guys. Gagawin natin, iinitin natin to. Baka hindi na nagko-connect to guys. Kaya ganun siya. Hindi na nagko-connect yung mga paa nito sa board nya. Kaya naglulus yung power nito. Wala ang power talaga. Ngayon gagawin natin guys, gagamit tayo ng flux dito. Tapos iinitin natin siya ng iinitin natin siya ng hot air. Pero kung wala kayong hot air, pwedeng blow dry. Okay guys, umpisahan ko na siya. Ito guys, gagamit tayo ng flux. Ito guys, medyo liquid to na pwede niyang palambutin yung lead. Tapos pag medyo lumuwag na yung lead guys, medyo mag-aayos yung pagkakadikit niya sa mismong board. Ito guys, tapos gagamit tayo ng hot air guys. Ito. So minimal lang yung init nito guys. Pwede sa number 5 saka number 5 din. Yung air nya pati yung heat nya. So kung wala kayong ganito guys, kung wala kayong ganito, pwede nyo gamitin tong gumamit kayo ng blow dry guys. So gagawin nyo guys, iinitin nyo to hanggang makita nyong kumulo ng konti guys. Ibig sabihin nun, paikutin nyo lang to mga 3 minutes hanggang makita nyo na huwag nyong itutok guys sa gitna, dito lang sa may mga papa nya. Ayan guys. Minsan kasi guys pag
matagal na naka-stock yung ano, yung mga laptop natin. Minsan natutulog na yung mga ano nito, yung mga IC niya. Kaya ganun yung nangyayari. So parang katagalan na natatanggal na yung pagkadikit nila sa board. So kaya kailangan din na minsan kailangan pinapaandar niyo yung mga laptop niyo, guys. Para medyo nagiinit sila, hindi nagkakaroon ng molds. O kaya kung meron man silang mga nag-moist, mabilis silang mag-evaporate, guys, pag pinapaandar nyo. Kasi pag hindi nyo pinaandar to, guys, halimbawa nagka-moist siya, yung moist na yun magiging molds yun, guys. Tapos sisirain nyo yung mga paa ng mga IC. So kaya ganun nangyayari sa mga ibang electronic component natin, mga electronic appliances natin. Kaya minsan hindi na umaandar, guys, kasi minsan may nagmo-moist sila. Yun ang nagiging sani. So pag pinandar nyo sila, guys, kung may moist man sila, yun, nag-evaporate yung moist nya. Kaya yun ang yun ang the best way na minsan ginagawa nyo sa mga electronics nyo, guys, electronics equipment nyo. So ayan, guys. So after nyan, guys, gagawin nyo, palalamigin nyo siya ng after 5 minutes, 5 to 10 minutes. Tapos ibabrush natin to ng, gagawin nyo, guys, gagamit kayo ng lighter fluid. Ganito siya, lighter fluid, guys. Kasi ito, guys, pag binrush natin to, so mabilis mag-evaporate yung liquid nya. Kaya medyo mas safe siyang ginagamit sa paglilinis nito. Kasi 'di ba, nilagyan natin siya ng flux. So meron siyang medyo dirt na dumikit sa mga component. Kaya kailangan natin siyang i-brush. Pero dahan-dahanin nyo lang, guys, pag nagbabrush kayo. So ipo-forward ko na siya. So ito, guys, lumamig na siya. So gagawin natin, lilinisin na natin siya. So konti lang, guys. Tapos yung pagbabrush nito, dahan-dahan lang. Kasi baka may mapunting paa. Baka lalong maging worse. Okay. Ayun, guys. Tapos, guys, kung medyo may konti pang ganong liquid, gawin nyo para mabilis mag-evaporate. Gagamit kayo ng hot air o yung blow dry. Ayan, para mabilis siya, okay. So ngayon babalik na natin siya sa board, guys. So ito na tayo. So ito na tayo, guys. Titingnan natin ngayon, tetest natin siya kung mag-on na siya. So ito, guys, po-forward ko na siya. So guys, malapit na tayo. So na lang ang LCD nya, yung power nya. Yan. Tapos itong internet nya, internet adapter. Tapos, guys, lalagay natin yung heatsink nya. So ito kasi kailangan ng heatsink to, guys. Pag wala to, ay mabilis mamatay yung laptop nyo. Lalagay ko pala yung power nya.
Okay, wala na tayo nakakalimutan guys ha. So dito na tayo. So lalagyan na lang natin siya ng screw. Tapos titingnan natin yung ano niya guys. Eto. So ayan, malapit na. So last na lang to guys. Huwag na kayo mainip, makikita natin yung moment of truth. Ayun guys, yung tinuro ko sa inyo, baka kayo mismo magawa nyo siya. Ganun lang yung gagawin nyo. So ngayon, okay, try natin ngayon siya. Mamaya na lang natin takpan to pag sumindi. Baka hindi sumindi guys. Ano na naman tayo, back to, so ayan. Tapos lalagyan natin siya ng power dito. Ayun, on. Yun oh, meron siyang ilaw guys, umilaw siya. So dito, eto, umilaw na siya. So wait tayo sa LCD. Ayun oh, diba guys? Oh, perfect. But nobody's perfect guys. Ito lang yung perfect. Okay. So yan guys nakagawa na naman tayo ng ano. Meron na naman tayong happy customer nito. So sana guys na nagustuhan nyo yung tutorial natin. Huwag kayong magsawa sa pagsubaybay ng channel natin guys Baka someday makatulong sa mga ibang equipment nyo. Okay guys thank you so much and laging support guys Eto na, malapit na magsindi to guys. Ako na lang bahala mag ano nito guys mag close nito. Sana i-like and subscribe nyo yung channel natin. Thank you so much and bye. God bless guys.